Hello Melgoers all over the world! Nandito po tayo ngayon sa Cagayan de Oro. And this time po, magfo-food trip naman tayo. Nandito po tayo sa may isang restaurant na nagsiserve ng kakaibang putahe. I mean, para siyang dalawang putahe in one dish na dito nyo lang yan sa may Cagayan de Oro matitikman at dito mismo sa restaurant na to. Pero syempre, sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, please do subscribe, i-like at i-follow nyo po kami sa aming mga social media accounts. At kung gagamit naman po kayo ng Klook, pakigamit nyo na po yung aming promo code para magkaroon po kayo ng up to 5% discount. Ano pang gagawin? Tara na, go with me, Mel. I just want us to go. Hello guys! So yes, nandito na nga tayo sa may Cagayan de Oro. So alam nyo na by this time, nung nagpa-poll tayo kung letter A, babalik ba tayo ng Boracay kasi namimiss nyo na, or letter B, sa iba naman para mas marami tayong mapuntahan. So eto yung nanalo. Dito tayo ngayon sa may Cagayan de Oro kasi yun yung nanalong poll nyo, yun yung binoto ninyo, gusto nyo maiba naman. So actually, itong Cagayan de Oro, gagawin lang natin siyang gateway kasi meron tayong mga pupuntahan na dito yung magiging daan natin. Una, magbubukid nun tayo for the very first time. And then pangalawa naman, magkakamigin tayo. Although nakapagkamigin na kami before, pero hindi namin yun na i-vlog kasi di pa kami nung nagbablog. So, ito yung accommodation namin. Ito yung Winmin Transient Inn. So, dito siya mismo located sa may bus station. Kaya ito yung napili namin. Ito na kaagad yung bus station, guys. So, eto na kaagad siya. So dito yung sakayan na papunta ng Bukidnon and dito rin yung sakayan papunta ng Camiguin. So okay naman yung room namin. Yung room namin meron siyang double bed, malakas naman yung AC, tapos yung CR niya okay din naman pero mahina yung shower. Pero all in all, kung location yung pag-uusapan, okay na sa amin kasi nga laging maaga yung alis natin, going to Bukidnon and then going to Camiguin. Kaya napaka-convenient nga. So ngayon naman, ang gagawin natin dito, magpo-food trip lang tayo. So tara na, kasi meron kami ditong nabasa, meron kaming ni-research na kakaibang luto ng pagkain. Kumbaga, dalawang pagkain in one dish. Ganun siya. So yun ang pupuntahan natin. So tara, let's! Excited dyan sa Enzo pagkadating sa Chibugan. Based dun sa may research natin, meron ditong mga kakaibang luto ng pagkain na matatagpuan sa may Fat Chef. So yun yung pupuntahan natin, so titikman natin. Kasi first time namin nakarinig ng mga ganong klase ng luto. Yung parang dalawang ulam siya na pinagsama sa isang putahe. So let's see, nandito kami sa may habal-habal. Habal-habal, ano ba tawag dito? Tuk-tuk. Oo. So ito yung tricycle nila, malaki siya. So nasa kabila sa Enzo, tapos ito yung driver. And then tayo, nasa gitna natin yung driver. Tapos meron din dun sa may likod. So yun din yung maganda, no? Kada ibang lugar kasi, iba-iba yung itsura ng mga transportation. So ayan guys, ito yung SM CDO Downtown. So nandito na tayo sa may downtown. And hindi naman siya matraffic. Ano lang siya, nasa may traffic light lang tayo. Ayan, ito yung SM CDO. And based din sa may mga nababasa namin, meron din naman na ditong Pure Gold. And then may Gaisano. So usually naman kasi 'di ba sa mga parang mga provinces, mga Gaisano talaga yung sikat kaysa sa may SM. Guys, nandito na tayo. Nandito na tayo sa may Fat Chef. Ayan. So ang pamasahe ay 10 baht. Akala ko nasa may Thailand pa rin tayo. So 10 pesos each. Ito na yung Fat Chef. Ang ganda ng itsura niya, in fairness. Ito na yung Fat Chef. Dito na natin matitikman yung mga kakaibang luto ng pagkain. So tara, pasok na tayo. Ay, ang ganda. In fairness. Pati interior niya, ang ganda. Oh guys, so tour ko muna kayo ng very light. So ito itsura niya, oh guys. Ayan. Even yung kulay niya, ang ganda. In fairness, ang ganda na interior. Tapos meron pang itaas. Ayan, oh. May paakyat pa. Ang ganda, 3 floors siya. Ang ganda niya, in fairness. So lakad lang tayo dito para lang makita nyo lang siya. So ayan, oh. Ang ganda dito mag-picture, guys, oh, dito. Ganda dito mag-picture dito sa may hagdan na to. Ganda niya, in all fairness. Guys, nandito na tayo sa may loob. Ito na yung Fat Chef. So ayan, so ni-research lang namin to. So ngayon, hahanapin na natin yung sinasabi namin sa inyo na
iba't ibang luto sa ulam na hindi natin masyadong na ano ba yun? Alam doon sa Interesting atin. menu nila. Oo, interesting menu. So let's see, hanap-hanap agad tayo. Dito sa chicken halimbawa, ano ba yung orderin natin? So hanap muna kami syempre Chicken. para maipakita namin sa inyo. So ito daw katulad nito, sabi ni Enzo sa may chicken, ayan o, chicken inasal sa gata. So imagine, para to chicken inasal tapos may gata. O di ba sanay tayo, especially mang inasal lang tayo. Yung mang inasal, as in talagang inasal na inasal lang. As in yung inihaw na inihaw lang. So ito, meron atang gata. So sige, o-order tayo yan, tignan natin. And then, ay, eto, nung nabasa ko to, dito talaga ako naging parang interesado. Kasi mahilig ako sa sinigang, guys. Pero first time kong nakabasa or nakarinig ng fat chef sizzling sinigang. So ano ba ibig sabihin ng sizzling sinigang? So yun yung hindi talaga namin alam. So di ba pag inisip kasi natin, sizzling parang more on sisig. O, tsaka nasa ano siya, sizzling plate. Sizzling plate. So let's see, tignan din natin. And then guys, meron din ditong bulad pasta. Yung bulad pasta, ano yung bulad? Bulad is tuyo. Dried Tuyo. fish. Oo, gusto sana ni Enzo. Pinanlakihan ko siya ng mata, no? Hindi siya Hindi ako kumakain, no? Nagugutom pa naman ako. So, ito. So, yun lang siguro dalawa yung itry natin. And then, of course, magra-rice tayo. Actually, yun lang naman yung medyo kakaiba. And the rest naman ng menu nila, kung ayaw nyo naman ng mga ganun, carry lang. Kasi meron din naman sila. For example, yung mga vegetables nila, pareho naman din ng mga ng mga nakasanayan natin. Tapos yung mga dessert, meron sila mga pancakes, may mga fries, meron din sila mga drinks. So pareho lang din naman sa atin. Yun lang talaga yung gusto namin tikman kasi nga kakaiba siya sa atin. At dito lang natin yung may Cagayan de Oro matitikman. So order na tayo. Here's your fat chef sizzling sinigang, sir. Roasted beef with a sinigang gravy sauce, veggies on the side. Your chicken inasal sa gata. Chicken inasal sauce. So guys, ito na yung sizzling sinigang. So hindi namin alam kung bakit siya naging sizzling sinigang. So hindi siya yung nakasanayan nating sinigang na merong sabaw. So mas more on sizzling talaga siya kasi ito, gravy to guys. Gravy siya. Ayan, ang lapot ng gravy niya. Tapos kahit yung sahog niya, wala ritong pang sinigang. Talagang pang sizzling din. Ayan o. Carrots, and then, ano ba to Baguio beans. Ayan, Baguio beans. Tapos, ito, beef pala siya, guys. Ay, grabe, ang tender nung beef. Grabe. Ayan o. So, ayan, beef siya. So, ang hindi nga natin alam kung bakit siya tinawag ni sinigang. Unless, kung magaling akong manghula na yung gravy niya ay lasang sinigang. Guys, next, ito naman yung inasal with gata or inasal sa gata. So, di ba nga, sabi ko nga sa inyo, hindi tayo sanay na ang inasal, meron ding sabaw. Ito parang meron siyang sauce. So, ito siya. So, actually, parang ano naman siya, 1/4 ba to? Siguro, kasi ito yung hita, yung paa. And then, nandito naman yung pecho. So, ito naman yung itsura niya. Yes, itsura naman na inano naman siya, na inihaw naman siya. Pero if I'm not mistaken again, mistaken na naman ako, para naman siyang may curry this time. Ako, favorite to ni Enzo, may curry siya. So, yun lang. Ito, parang hindi naman to masyadong surprise. Kasi ang iniisip ko nga dito, para nga lang siyang, inihaw, tapos sinabawan or sinarsahan ng curry. Ang ganda ng kulay ng curry. Guys, nakikita nyo ba to? Ayan naghahalo yung mantika at saka yung gata. Ang ganda, in fairness. Actually, kung presentation ng pagbabasihan, panalo. So, tikiman time na. So, ito na yon. Dito talaga ako sobrang na-intrigue. Kasi itong sinigang na to, sinigang na sizzling. Bakit ba siya naging sinigang na sizzling? So, ako muna titikim, guys. Sa Enzo, cameraman muna natin siya. Kasi mas reliable ako. Charot! So, tikman natin siya. So, ito yung beef, Grabe, guys, yung beef. Ang lambot niya in all fairness. Oo, sure naman ako, beef naman to. So, tikman na natin siya, ha? Nakulagot ako kasi yung ginamit ko, pala. Serving spoon pala. So, ito na kaagad. Diyos ko, ito na naman ako. Kaya sabi ko sa inyo, hindi kami pang food. Tikman na natin siya. Now, I understand. For sure, kayong nanonood, you understand now why
It is called sinigang na sisling. Nakita nyo ba? May pagkurap ako, guys. Hindi ko alam kung saan ang galing yun, pero yes, meron talaga siyang lasa or yung sapak nung asim nung sinigang. Ganun talaga siya, promise. Hindi ka talaga maghahanap ng sabaw kasi malalasahan mo kaagad talaga siya. In all fairness, totoo yan. Ayan ha. So magandang buwan naman na naman to kasi simula pa lang, di ba? Ang sarap, guys, promise, ang sarap. Tapos yung beef talaga, ang sarap niyang huyain. O, ito pa ulit. Ay, naku, lasang-lasang sinigang talaga siya, guys. In all fairness. Lasang sinigang talaga. Grabe. At hindi basta-basta sinigang, guys. Alam niyo bang minalalasahan akong gabi? Promise, talaga. Grabe, ang sarap. So if ever, isa na to sa may pinakamasarap na sinigang na natikman ko. Wala diyang exaggeration. You know me, guys. Ang sarap talaga, promise. So next na tayo. Ito sanang chicken. Gusto ko sana kay Enzo ipatikim kasi para siyang curry. Pero nga syempre ako muna para alam nyo kung ano yung totoo. Kasi kay Enzo lahat masarap. Patikman na natin tong curry. Baba ko nga muna tong mic. Ang hirap din naman mag-vlog ng may mic. Kaloka. Ayan. So, ito naman yung chicken. Sabi ko nga sa inyo, guys, ang ganda rin ng pagkakaano ng chicken, guys, nakikita nyo ba? Ang ganda rin ng pagkakaluto. And then, ang lambot din. So, tikman na natin. Ay, tignan nyo, guys, kusang humihiwalay. So, ito na siya. Maliit lang muna tayong part, ayan. And then, tikman na natin. Masarap din, pero tikman ko nga ito. Nandito baka kasi nandito yung sa paksa. Ang ganda ng kulay nung pinaka-sauce. So ito, guys, sa totoo lang, parang parang okay lang naman, okay lang. Masarap, pero ang hirap kasi explain. Parang hindi ako nagulat, parang ganun. Kasi parang lang siyang mang-inasal na nilagyan ng, parang siyang nilagyan ng inasal ng sauce. Ayun, para siyang inasal na nilagyan lang ng sauce. Ganun yung lasa niya. Meron pa pala rito pinipiga-piga. Meron pala rito kalamansi, hindi ko na piniga. So ito kasing sauce, hinahanap ko kasi yung akala ko kasi malalasahan ko talaga mismo yung gata. Although ang sarap ng gata niya. Yung gata niya malinamnam, pero hindi siya ganun katapang. Baka sinadya rin para kasi 'di ba yung inasal kasi 'di ba wala naman siya masyadong lasa. I mean, napakaano nung lasa niya, parang normal lang, 'di ba ganun. So syempre, kung ma-overpower kasi siya nung gata, baka hindi na natin malasahan yung inasal o hindi na natin ma-appreciate. Ano lang naman yun, hula ko lang naman yun. So okay siya, in fairness, masarap. O siya magugustuhan to ni Enzo. Masarap siya, pero yun nga, para nga lang siyang may sauce na inasal. Masarap talaga. So in fairness, itong dalawang to, sulit na sulit talaga. Grabe, ang sarap, guys. Lalo na talaga tong sinigang. Nagulat talaga ako. Kasi kanina iniisip ko, ano ba yan? Parang palpak na naman kami. Kasi baka mamaya, paano ba itong magiging sinigang? Yung ganitong itsura. Pero Diyos ko, sa may lasa talaga. So, ayan, kain na tayo. Papatikim na din natin kay Enzo. Inggit na siya. So, ayan na, guys. Magra-rice na tayo. Ito yung rice. Ayan. So, for sure, itong nakain namin, lagpas 1,000 to, no? Oo. So, hindi nga siya ganun kamura. Based sa hindi, kung sa may Manila rate. So, ganun naman yung presyon sa may Manila. Pero nga kung pang probinsya, hindi. Pero nakita nyo namin, diba, interior pa lang nitong restaurant, iba na. And now, it's 2 p.m. Kami lang kumakain, guys. So, ganong oras masarap kumain. Lagi kaming ganon. Lagi kami hindi sumasabay sa may dami ng tao or sa may mismong oras ng lunch. Kaya yung lunch, di ba, nag-range siya na 11 to 1 p.m. 11 a.m. to 1 p.m. Hindi kami kakain ng ganon. Tapos yung dinner naman, 6 to 8. Hindi din. So, ayan na sa Enzo. Yung kay Enzo, hindi tikim. May lantak na kaagad. Tingnan nyo, nasa pinggan na kaagad. Diyos ko. Ikaw mo na. Maarte, guys. Maarte siya. Totoong masarap nga. Masarap talaga. Trust me. Pag ginignan mo siya, parang hindi siya sinigang. Oo. Parang pag tinikman mo, may magic na, ay, oo, sinigang nga siya. Actually, hindi mo na kailangang tagalan yung nguya mo. The moment na pagsubo mo, sinigang na sinigang ka agad siya.
And to think na lahat ng sahog na nakita natin dito, guys, hindi siya pang sinigang, 'di ba? Pang sizzling talaga siya. So, 'di ba? Sabi ko sa inyo, masarap eh. Eto, tignan naman natin. Kaya saan naman natin ulit patikim yung inasal. Akin tong part na to, tingnan nyo, nangaagaw ng part. Alam niya namang paalagi ako. Kapag sa mga inasal ganun kami, siya lagi siyang pecho, ako laging paa. So, ayan. Chicken na with sauce na kagad. Yes. At hindi rin ako makapagitay, kumakain na din daw ako. Hirap mag-vlog kapag food, guys, kasi nabibiting ka sa pagkain. Ayan. Ayan. How was it? Gagayahin nyo lang yung sinabi ko. O hindi, nag-iisip siya na sasabihin. Hindi. Totoo nga. Totoo yung sinabi ni Mel. Ano siya? Inasal siya. Yung natural na lasa ng inasal. May tumatals siya. Pero, may twist ng gata. Oo, pero ang kakaiba nga sa kanya, kasi inisip ko kanina, sabi ko, baka mamaya, although, ito mas okay to sa akin, kasi inisip ko kanina, baka mamaya lasang curry, parang from Kathmandu to India, parang ayoko munang tumikim ng curry, pero hindi naman siya lumasang curry. So, okay na okay sa amin yun, or sa akin yun. So, hindi siya lasang curry. Yung lasa ng gata niya, saktong-sakto, malinamnam siya. Hindi niya na-overpower yung lasa ng chicken, yung inasal. So, malalasahan niya parang yung inasal. So, ang dami naming kuda. Kain muna tayo. Yes, kain na tayo, guys. 2 p.m. hindi pa kami kumakain. Kasi, dumating kami dito ng alas 5 ng umaga. Tapos nag-early check-in na lang kami. Nagbayad kami ng 80 per hour. Yes, ito yung beef, guys, ha. Tignan nyo, ha. Papakita ko sa inyo, tinidor lang to, ha. Wala ritong knife. Tignan nyo, guys, oh. Diba? Ang bilis niyang mahiwa. Tinidor yan, guys, ha. Wala yung knife. Oh, ganyang kalambot yung beef. Ayan, oh. Diyos ko. Guys, wala nang serving spoon sa akin. Dalawa lang naman kami ni Enzo. Diyos ko. So, ayan. Inisip ko kasi ngayon, yung gravy talaga yung may lasang sinigang. Dead ma. Pero tignan mo. Yung gravy nga. So, hindi ka nga maghahanap ng sinigang. Kasi yung gravy niya, hindi ka maghahanap ng sabaw. Kasi nga, yung gravy niya pala, yung may lasang sinigang. So, isabaw nyo na lang yung gravy. Panalo talaga to, guys. Grabe. Ipanlalaban ko to sa gera. Ito lang bala ko. Grabe, ang sarap, guys. Promise. Bastos eh. Numilaman pa yung bibig, no? Hindi siya pwedeng pangpapak. Kailangan talaga may rice. Kasi nga sinigang na sinigang yung lasa niya. Sarap, grabe. Sarap talaga. Guys, ito na yung plato ko. Ito naman yung sinigang na sizzling. Ito yung kaninang inasal with, ang tawag dyan, gata. And then, ito naman yung plate ni Enzo. Diba, guys? Ubus na ubus namin. So, kamusta naman? Grabe, sobrang fabulous nung Grabe, as in, kasi talaga, magugulat kasi talaga ikaw sa kanya. Pero Kasi, mas nagugulat ako sa mga lumabas sa bibig ni Enzo. Fabulous. Parang pakiramdam ko tuloy, gown yung inano niya. sobrang talaga, grabe. Parang gown yung nire-review ni Enzo. Fabulous. Oh, ayan guys, ubos na ubos namin, no? In fairness, usually kapag kumakain kami kahit pa paano may tira, eto wala, ang natira lang buto, and then yung kaunting taba-taba, tapos carrots lang, ayan lang, pero simot na simot. And isa lang ang masasabi dito sa may pagkain namin, fabulous! Kaloka yung fabulous, di ba? Kaloka to sa Enzo, parang nag-judge ng binibining Pilipinos. Tama ba yung fabulous? So, ayan. So, masarap siya in all fairness. So, kung magagawi kayo dito sa may downtown, Cagayan de Oro, ang ganda, no? Kapag sa kanila, pag sa ibang lugar, may mga downtown Cebu, downtown Davao, parang sarap pakinggan ng ganon. So, ayan. So, itry nyo siya. Yung price niya nga, paulit-ulit ko daw sinasabi, kasi baka mami sabihin nyo, ganito, ganyan. Kung sanay naman tayo sa presyohan sa Manila, hindi na tayo magugulat sa price dito. Pero kung sanay tayo nung katulad kami, nagkakari-karinderya lang naman kami kapag ka sa mga probinsya. So eto, medyo mahal lang kaunti. Pero yun naman, sulit naman siya in all fairness. So ayan. Tapos ang ganda pa nung ambience, ang tahimik. Kami lang yung maingay. Tapos nakita niyo ba interior? Di ba pinakita namin sa inyo kanina? So yun, so okay naman siya.
So, hindi kami umorder ng tawag nito ng drink. So, usually ganyan naman kami kapag mahal yung kinakain. Water lang kami. Oo, kasi sayang naman. Kasi di ba yung mga drinks mahal? So, kasi meron pa tayong isa pang pupuntahan or hahanapin. Yun din, kakaiba siya. Kasi magdi-dessert na tayo. Ano naman tayo ngayon? Black ice cream. So, dito din yun matatagpuan sa may Cagayan de Oro, downtown. Ganon. Dumating na yung ano natin, bill natin. So, uma-accept nga pala sila ng cards. So, yung ating chicken inasal sa gata ay 345 pesos. Yung Fat Chef Sizzling Sinigang, yun pala yung pinaka-signature dish nila, 595 pesos. And then yung plain rice ay 50 pesos each. So lahat-lahat na nakain natin ay 1,040 pesos. And then may service charge na 52 pesos. Kaya binayaran natin para saktong-sakto ay 1,092 pesos. So ayan. So kung carry ng budget, go. Kasi sulit naman siya. And alam nyo na, kapag kami service charge, hindi na kami nagtitipan ni. Kasi di ba gano'n naman? Oo, kapag walang service charge, ayan, nagtitip-tip kami. Pero kapag kami service charge na, syempre, hindi na tayo magtitip. Kasi yun na nga yun di ba? Yung charge na yun para na sa service nila. So anyways, tara let's na. Punta na tayo sa akin, solo ko na lang daw, sa aming second food trip. Mag-ice cream na tayo, black ice cream. Guys, tara na, labas na tayo. So ito yan, Fat Chef. Ayan. So ngayon, eto na yon. Dahil gumastos tayo ng 1,000 pesos plus, maglalakad na lang tayo papunta doon sa may ating next food trip. Ano nga yung pangalan? Black Scoop. So lakad na lang tayo, di ba? Ganyan tayo. Pagkatapos natin gumastos ng medyo mahal, tipid na ulit yung susunod. So ito, matitipid natin to. Lakad lang tayo. 9 minutes walk lang. Carry lang to. And sanay naman kami naglalakad. So, ang kaiba lang ay medyo mainit siya. Pero carry lang, dito lang tayo sa mga sa mga lilim-lilim. Tara na, lakad lang tayo papunta doon sa may Black Scoop. Makatipid tayo ng 20 pesos. Guys, after ng mga 10 minutes na lakad, dahil nagtipid nga tayo, nandito na tayo sa may Black Scoop Cafe. So tara, pasok na tayo kaagad. Magdi-dessert naman tayo. And open siya 10 a.m. to 9 p.m. Kinakain na ba kami ng araw? So tara, let's! So guys, ito yung itsura niya. Ayan, may mga couch, may pang malaking group. And then, ito yung pinaka-counter niya. Ito yung pinaka-counter. So, tingin tayo sa mga menu nila, ha? So, for example, dito, ayan. Merong rice meals, may Angus beef steak, halimbawa. And then, merong mga sandwiches, clubhouse. And then, ayan. Tapos, hanap tayo sa mga drinks nila, ha? Dito tayo. Sorry po. Ayan, nakiraan pa tayo. So, ayan, meron ditong mga coffee. Ayan. So, ang hinahanap natin ay yung kanilang black ice cream na sana available. Bad news. Walang black ice cream. So, sabi nila yung black ice cream daw, available lang daw every weekends. So, napaka-strange naman. Charot! Hindi kasi, di ba, yung kasi parang specialty nila. Or ang tawag nila doon, yung pinaka-best seller daw nila. And yet, every weekends lang siya available. So, nandito na rin naman kami, sayang. And then, ang init pa sa labas. So, nag-try na din kami nito. Itong sa akin ay, anong frap to? Hershey's chocolate na frap. Kay Enzo? Blueberry cream cheesecake. Blueberry cheesecake. So, tikman na natin. Actually, parang ayoko nga sana. Kasi, syempre, di ba, parang usually naman, pare-pareho naman yung lasa ng mga frap. Kaya lang, wala, nandito na tayo. Unlike kasi yung black ice cream, parang dito pa lang namin siya sana matitikman. And fairness, masarap naman siya. And it's 155. Large na to. Kay Enzo, 160. large na din siya. In fairness, masarap siya. Tsaka maganda rito, yung pagkakaano sa kanya, pagkaka-blend, ano siya, parang well-blend, pero hindi siya tunaw. Ganon siya. Guys, we're back! Nandito na tayo sa may hotel natin. So, gaya nga na sinabi namin sa inyo, pinili namin dito. Kasi nga, para dito na tayo mismo sasakay papunta bukas sa may Bukidnon. So, magbubukidnon tayo, guys. Sumama lang kayo. So, kamusta ba yung aming first day dito sa may Cagayan de Oro?
Actually, ano siya, marami rin siyang tao. Tapos may times na medyo nata-traffic din siya. And then, ang daming sasakyan, guys. Pero ang maganda doon, hindi mahirap sumakay kasi lahat ng sinakyan namin ngayon pa isa-isang sakay lang. Tapos ang honest nung mga drivers, parang tawag nito, hindi sila nagtitake advantage kahit alam nila na tourist kami ha. Foreigner, taray. Tapos yung kahit doon kasi sa may motor, pa 10 piso lang yun. So kahit kami dalawa lang yung sakay or huli kaming bumababa, pag tinanong namin kung magkano, 10 piso pa rin. So yeah, so magandang pangitain yun. Kaya na-enjoy din namin dito sa may Cagayan de Oro. Actually, naglakad-lakad pa kami din namin sa inyo pinakita kasi nag-center tayo sa may food trip. So ayan, magtatanong na kami ngayon kung anong oras yung biyahe bukas pa Bukidnon. Sumama kayo guys. For sure, exciting to kasi first time namin doon. Kaya kung first time nyo doon at gusto nyo rin pumunta, manood lang kayo sa amin. So magkita-kita po ulit tayo sa mga susunod pa natin travel vlogs. Bye everyone!